ang panganib ng masasamang kasamahan. The danger of evil companions. Dito po sa aklat ng unang Korinto, yan po yung ating pinaka-key scriptures. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Yan po yung ating bubuksan ngayong gabi sa ating pong talakayan at ganito yung sinasabi ng talata. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang pag-uugali. Be not deceived. Ayun ang unang statement ni Apostle Paul na nagbibigay po siya ng babala, nagbibigay po siya ng warning sa mga kapatiran, sa mga makakabasa at makakapakinig ng talatang itong ating binanggit o ating binasa. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang pag-uugali. Be not deceived. Evil companions, evil communications, corrupt good manners. Now, meron pong panganib ng tinatawag po nating masasamang kasamahan. Meron nga pong kasabihan po sa English, birds of the same feather flocks together, and meron po pong isang kasabihan sinasabi, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. At alam niyo po ba, napakalaking impluensya sa buhay ng isang tao yung kanyang palaging nakakasama. Dahil pag pinag-usapan natin yung impluensya, na-impluensyahan tayo sa mga bagay na nakikita natin, narinig natin, nararamdaman natin. Pero isa po doon sa dahilan na nakakapagbigay ng impluensya sa atin, yung ating mga nakakasama. Kaya mapapansin niyo yung ating mga anak na pinalaki natin ng maayos, pinalaki natin ng may pagkatakot sa Diyos o kaya meron pong paggalang. Mapapansin mo minsan na iba yung kanilang mga termino. Mapapansin mo na iba yung kanilang gawi, iba yung kanilang mga ikinikilos o kaya maging yung kanilang kinahihiligan. Isa sa dahilan po niyan, bukod doon sa kanilang mga nakikita, ay yung kanilang mga nakakasama. Na dapat nating ingatan po ito sapagkat meron pong panganib yung mga masasamang kasamahan. Ngayon, malinaw po na nagbabala ang Biblia tungkol sa impluensya ng ating mga kasama. Ang mga taong madalas nating nakakasama, yung madalas po nating nakakasalamuha, ay meron po itong malaking epekto sa ating pag-iisip, sa ating asal at ating kinabukasan. Kaya mag-ingat tayo kung sino po yung ating sinasamahan. Diba? Sabi nga ng kasabihan kaninang kinote natin, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kapag mga kaibigan mo ay malikot ang kamay, definitely mahawa ka. Kapag yung iyong mga laging kasama ay yung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, definitely matututo ka rin. Kasi nga merong malaking influence yan. Merong malaking epekto sa ating pag-iisip, sa ating asal, sa ating kinabukasan. Imagine, yung araw-araw mo nakakasama, araw-araw mo nakakasalamuha, meron talaga itong malaking epekto sa atin. Ngayon, pag-usapan natin to na dapat magkaroon tayo ng seryosong pagbibigay ng pananaw at pansin dito po sa ating pinag-aaralan. Dahil sabi nga natin, ang panganib ng masasamang kasamahan. Okay, number 1, ang masamang samahan o ang masamang kasama sumisira ng mabuting ugali. Sisirain yan yung mabuting ugali, sisirain yan yung magandang asal. Mapapansin mo, may mga bata na habang lumalaki, nawawala yung kanilang good manners and right conduct. Makikita mo kung paano sila makitungo, makisalamuha, nawawala na yung sinasabi po natin mga kapatid, magandang pag-uugali. Dahil yung masasamang kasamahan, sumisira po ito sa magandang pag-uugali. Now, kahit ang isang matatag na mananampalataya, ay maaari po itong maimpluwensyahan ng maling samahan. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kahit sabihin natin sa sarili mong matatag ka sa pananampalataya, malalim ang iyong pundasyon, pero kapag ka ang iyong palaging kasama na kung saan iba yung kanilang upbringing, iba yung kanilang motivation, definitely ma-influensyan ka. Now, unti-unting humihina ang paninindigan kapag palaging nalalantad sa masamang impluensya. Ibig sabihin, nakukompromiso.
humihina na yung kanilang tinatawag na paninindigan doon sa pananampalatayang kanilang tinanggap. Papansin mo kapag kayong palagi mo kasama, grabe yung mga bisyo at kalayawan, definitely, sa umpisa talagang doon yung paninindigan mo, pero in the process of time, unti-unti para bagang, sige nga, pagbigyan ko na kayo, kaibigan ko naman kayo eh. Baka sumaan loob din sa akin, pinagbigyan. Nung pinagbigyan na, ayun na, nagkaroon na ng tinatawag nating opening. Nagkaroon na ng puwang ang kaaway. Now, so paanong paraan yun? Dahil doon sa masasamang kasama na humihila doon sa tinatawag nating impluensya na nagpahina ng paninindigan ng isang mananampalataya. Dati matatag, dati talagang naninindigan pag sinabing ayoko, pag sinabing hindi ako uminom, hindi uminom. Pero dahil doon sa pakikisama, so-called pakikisama, ayun na, nakompromiso na. Now, ang aral po rito, piliin yung mga kaibigang nagpapalakas o kay magpapalakas ng iyong pananampalataya, hindi po yung mga magpapahina. Yung ibang mga kaibigan, napapalakas ba yung pananampalataya mo? O napapahina yung pananampalataya? Pag sinabing napapalakas, mas inilalapit ka ba yan sa Diyos o mas inilalapit ka sa kanila? Kasi nga, pag sinabing magpapalakas ng pananampalataya mo, itutulakan yan sa paglilingkod, seryosong paglilingkod sa Panginoon. Pero kapag kayo mga kasama mo, ang nangyayari, mas mahal mo na sila kaysa sa Panginoon, mas marami kang time sa mga kaibigan mo, wala ka ng time sa gawain ng Panginoon. O ibig sabihin, mag-ingat tayo dahil yung kaibigan natin yan, baka pinapahina na yung ating pananampalataya. Na supposedly, ikaw dapat yung nag-aakay sa kanila, hindi yung ikaw na-aakay sa kanila. Mapapansin mo, marami kayong time pagdating sa mga iba't ibang mga habit, iba't ibang mga kinagigiliwan, iba't ibang mga pinagkakabalahan. Pero pagdating sa pananampalataya, minsan hindi na nabibigyan ng panahon. On and off na. Dati regular pumupunta sa church, pero dahil doon sa impluensya ng mga kaibigan, wala nang time sa church, pero merong time palagi sa kanila. Pag tumawag yung kabarkada, pag tumawag yung kaibigan, pare, buddy, meron akong problema, meron akong conflict, pwede bang puntaan mo ko rin? Parang talagang 24/7, takbo ka agad. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, medyo bumibigat na. Yun ang nakakalungkot dahil, tandaan po ninyo, kapag hindi natin nabantayan yung ating paninindigan bilang mananampalataya, pwede tayong maimpluwensyahan, lalo tigit itong ating pong mga kasama o kay nakakasama. Lalo kapag yung nasasama natin, malaking grupo, mga maimpluwensya. Alam po niyo, labanan po ito ng impluwensya. Kaya nga sabi natin, ang aral po rito, piliin natin yung mga kaibigang magpapalakas ng ating pananampalataya, hindi yung magpapahina nito. Kaya, kapag yung kaibigan natin, na ilalayo tayo sa kagalakan sa Panginoon, mag-isip tayo. Kasi nga, baka unti-unti, naanod tayo, natatangay tayo sa angos ng makasanlibutan o makamundong practices o gawain. Mag-ingat tayo mga kapatid. Dahil, again, ang masasamang kasama, yan ay merong panganib. Ano po yan? Ang panganib ng masasamang kasama, una po dyan, sisirain ito yung magandang pag-uugali. Pangalawa, ang pakikisama ay umahantong sa kapahamakan. Take note, pag pinag-usapan natin ang pakikisama, kapag papunta sa kabutihan, yan talaga yung tunay na pakikisama. Pero pag alam mong itutulak ka niyan doon sa ikasasama mo, o hindi yan pakikisama. Papunta yan sa kasamaan Hihilahin ka niyan pababa. Hindi, yung salitang pakikisama, hindi porke kaibigan mo, pagbibigyan mo. Hindi porke meron kayong magandang ugnayan, meron kayong magandang relasyon, dahil meron silang request, pagbibigyan mo na kung baga, yung kanilang hinihiling, ay patungo sa tinatawag nating kompromiso sa pananampalataya o kompromiso sa salita ng Panginoon. Hindi po lahat ng hinihiling sa iyo ay dapat mong pagbigyan kahit pa meron kang kakayahan. Lalo tigit kung alam mong hindi yan kalooban ng Diyos. Mas mainam na ikaw ay meron pong salita din. Marunong ka magsabing no. Dapat marunong ka pa rin tumanggi. Hindi lahat pinagbibigyan. Dapat inuunawa natin na yung salitang pakikisama,
yung pakikisama na papunta sa kabutihan, hindi kayong dadalhin sa kapamakan. Di ba sabi nga ng Aklat ng Awit, tingnan natin Aklat ng Awit chapter 1, verse 1. Ang ganda po ng pakabaybay sa talatang ito Mapapansin mo yung salitang kompromiso dito binanggit Sabi po ng verse 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibat. Mapalad ka kapag hindi ka nakukompromiso sa mga masamang gawa. Yan Yun yung summarization yan Yung hindi ka nakukompromiso. Bakit? Ang sabi, mapalad ka kapag hindi ka lumalakad sa payo ng masama. O ibig sabihin, hindi ka na-impluensyahan ng kanilang mga payo. Hindi ka tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Hindi ka naninindigan doon sa katwiran ng makasalanan. Dati sinasawata mo yan. Dati talagang sinasaway mo yan. Pero ngayon nakakalungkot dahil doon sa tinatawag nating friendship, tinitindigan mo na kung ano yung kanilang katwiran na hindi naman yun ayon sa kalooban ng Diyos. Nawasabi po ito, mapalad ka kapag hindi ka tumatayo sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Dati-rati pag pinag-usapan yung panglilibak, pambubuli, galit ka yan. Pero ngayon, pag nagkakasama kayo mga magkakaibigan, pag nagbubulihan, pag nagkakaroon ng mga tinatawag nating pagpipintas kung kanino man, talagang nag-i-enjoy ka na. Ibig sabihin, unti-unti nakukompromiso ang iyong pananampalataya. Ngayon, ang sabi ng verse 2, kundi ang kanyang kagalakan o kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. Yun po yung taong mapalad. Hindi nakukompromiso sa masamang gawa, sa maling gawa, kundi ang kanyang kagalakan, yung kautusan ng Panginoon. Na kapag ganun yung ating maging mindset, ganun yung ating uri ng pananaw at tindig sa ating pananampalataya, ang sabi ng verse 3, siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gagawin o gawin ay giginhawa. Ang ganda po ng talata. Yung tao po na yun ay katulad ng isang punong kahoy na nakatanim doon sa tabi ng siping ng agos ng tubig. Yung kanyang bunga ay sa kapanahunan, yung kanyang dahon hindi malalanta, at anuman yung kanyang gagawin, andun po yung pag-ginawa. Ang ganda, no? Nandun po yung protection, andun po yung pagsusustain ng Panginoon, and of course, andun po yung blessing. Andun po yung pagpapala, andun po yung paglago. Andun po yung tinatawag natin prosperity. Whatsoever he do shall prosper. Ano man ang kanyang gagawin, giginhawa, pagpapalain. Kaya ang ganda po ng dapat natin maintindihan dito, na kapag mali yung uri ng pakikisama natin, hantong po yan sa kapamakan. Ipinapakita po ng Aklat ng Awit, yung binasa natin kanina, yung unti-unting paglalim sa kasalanan. Ano yun? Lumalakad sa payo ng masama, tumatayo sa daan ng makasalanan, naupo sa upuan ng mga mangungutya, mapanglait, mapangalipusta, o kaya mga bully. Madalas nagsisimula ang pagkakasala sa pakikisama bago sa aktwal na paggawa ng mali. So, umpisa nakikisama lang. Nakikisama. Maaaring hindi ka nga gumagawa ng kanilang ginagawa, pero ikaw naman po ay tumatahimik lang. Sumasang-ayon ka lang. And definitely, ang sabi nga po niyan, madalas nagsisimula ang pagkakasala sa pakikisama bago sa aktwal na paggawa ng mali. Dati tinatanggihan mo, pero ngayon, unti-unti mo lang ginagawa. Now, ang aral po rito, ang paglayo sa masamang impluensya ay nagdudulot ng pagpapala at katatagan. Tandaan po natin, ang tunay na kaibigan, dadalhin po tayo niyan sa kabutihan, hindi sa kapamakan. Meron po dapat tayong limitasyon. Kapag ikaw isang mananampalataya, tindigan mo yung pagiging mananampalataya mo. Huwag mong i-compromise yung pananampalataya mo. Tindigan mo yung pananampalataya mo. Yes, meron tinatawag na pakikisama, pero bigyan natin ng boundary. Manindigan ka sa pagkatawag ng Diyos sa'yo. Learn to say no. Matuto kang tumanggi. Hindi lahat ng kanilang inaalok ay dapat mong i-grab. Tandaan mo, yung pagtanggi sa kanilang inaalok, hindi ibig sabihin, hindi ka nagiging mabuting kaibigan. Ibig natin sabihin, kung meron silang damdamin, dapat inuunawa din yung iyong damdamin. Kumbaga, marunong silang gumalang ng iba ng kanilang kaibigan, ng kanilang kabarkada. Huwag yung parang, kung kaibigan mo, pakisama ka naman.
Yan tanong, kumusta naman yung pakikisama mo doon sa damdamin ng iba? Now, ang point natin, tandaan natin, yung pakikisama ay dapat naghahantong yan sa kabutihan. Ang mabuting kaibigan, ang mabuting kabarkada, hindi tayo dadalhin sa kapamakan, kundi sa kabutihan. Pangatlo, hinuhubog ng mga kasama ang iyong kinabukasan. Kung sino yung mga nakakasama mo, hinuhubog niyan yung iyong kinabukasan, yung future mo. Now, ang sabi po ng Kawikaan chapter 13 verse 20, ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapahamak. Kapag ka palagi mong kasama daw yung marunong, mas lalo kang nagiging marunong. Mas lalo kang nagiging batas. Pero kapag kasama mo ay mga mangmang, mapapahamak ka. Malaki ang epekto ng iyong mga kaibigan sa direksyon ng iyong buhay. Tingnan niyo po, bakit may mga estudyante na hindi nagpatuloy sa kanilang pag-aaral? Dahil nabarkada sa maling barkada. Hindi na nagpatuloy sa pag-aaral, inatupag yung barkada, inatupag yung mga kalayawan, inatupag yung bisyo, inatupag yung ibang bagay dahil sa tinatawag nating barkada. Again, malaki ang epekto ng iyong mga kaibigan sa direksyon ng iyong buhay. Ang aral po rito, kung nais mong maging marunong, makisama ka sa taong may takot sa Diyos, may paninindigan sa katwiran, na tumitindig talaga sa tinatawag natin kung ano yung tama, kung ano yung mabuti. At dapat nating maintindihan, kung meron pong epekto sa direksyon ng ating pong buhay, yung ating pong mga kaibigan, yung ating pong mga nakakasama, mas mainam yung nakakasama natin, dadalhin talaga tayo sa maganda at mabuting impluensya. Hindi yung kung ano lang yung maisipan, basta gagawin na agad. Napaganda na meron tayong sinusundan na kung saan na ito'y nagbibigay sa atin ng tinatawag nating disiplina. Natuturuan tayo nito, nahuhubog tayo ito. Kaya nga alam niyo po maganda pag meron tayong kaibigan na marunong pong magtuwid sa atin. Meron pong sumasaway sa atin. Meron lang yung sabi, ay mali yan, huwag mong gawin yan. Hindi yung oo lang ng oo, yung parang nakatahimik lang. Mas mainam mga kapatid na meron pong nagsasalita. Salamat po sa Diyos, meron pong mga pastors, meron pong mga leaders na ginagamit. Salamat po sa Diyos, meron tayong program na kahasan po natin sinasabi, ipinapangaral ang ganito pong lesson upang sa ganon, meron pong magpaalala sa atin. Ibig natin sabihin, magkaroon tayo ng boundary, magkaroon tayo ng limitation. Hindi po lahat ng kaibigan natin ay dapat mong oohan sa lahat ng kanilang inaalok sa iyo. Baka unti-unti nang nahihila ang pananampalataya mo, papalayo sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, mas masaya ka nang kasama sila. Mas masaya ka nang sa mga iba't ibang mga hobbies na iyong ginagawa, mga iba't ibang mga kinagigiliwan ninyong gawain. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, wala nang panahon. Masyado nang abala sa maraming bagay, pati yung mga transaction ginagawa sa araw ng pagsamba, yung mga iba't ibang mga habits, iba't ibang mga happenings ginagawa sa araw ng pagsamba, nakukompromise na yung pananampalataya mo, kapatid. Kaya mag-ingat ka. Baka isang araw, magising at magulat ka na nandun yung palo ng Panginoon. Ano po iba pang magpaalala ng Panginoon Iba kapag ang Panginoon ay, kumbaga may tapik ika nga. Ito'y napagandang paalala sa atin na habang narinig natin yung ganitong mga pagtuturo at pangangaral, ayos natin yung ating pong buhay. Hindi po masamang makisama dahil kung ang goal natin ay makapag-promote tayo ng tinatawag nating magandang koneksyon, magandang ugnayan sa isa't isa. That's good. Pero kapag nakukompromise yung ating pananampalataya, baka hindi yan galing sa Diyos. Baka yan ay patibong ng kaaway. Now, dapat ikaw ay naninindigan na isang mananampalataya. Learn to say no. Kapag para sa Panginoon, araw ng para sa Panginoon, ibigay mo. Manindigan ka dyan. Huwag mong i-compromise yung pananampalataya mo dahil lang sa tinatawag nating pagkakaibigan. Dahil, tandaan mo, pag pinag-usapan natin ng pagkakaibigan, samahan, sabi ko nga kanina, maganda po yan, mabuti yan, pero huwag nating i-compromise yung ating pananampalataya. Kapag ang mga kaibigan mo, inilalayo ka sa Panginoon, hindi po yan magandang impluensya. Ang magandang impluensya, inilalapit ka sa Panginoon, pinatatatag ka sa pananampalataya, hindi ka pinanghihina. Kumbaga, sila na mismo yung nagsasabi sa'yo, oy, pagsamba ngayon, oy, dapat ikay sumambang ngayon. Sila na mismo yung nagtutulak sa'yo, dapat papunta sa kabutihan. Hindi yung inilalayo ka niya.
Hindi sasabihin, minsan lang naman ito sa isang buwan. Yung paminsan-minsan natin sa isang buwan, linggo-linggo ninyo ang ginagawa. Kaya wala ka ng time para sa Panginoon. Yan ang nakakalungkot dahil unti-unti, mapapansin mo, inlalayo ka na doon sa tinatawag nating nararapat mong pamumuhay bilang isang mananampalataya. Pang-apat na, kumbaga, masamang idudulot ng masamang kasamahan, ang masamang impluensya ay maaring magdala sa pagbagsak. Okay, ito, warning po ito. Ang masamang impluensya ay maaring magdala sa pagbagsak. Nagpipray tayo, Lord, pagpalain mo po yung mga kapatiran. Nagpipray po tayo ng blessing para sa mga. Pero tandaan nyo, kahit andun po yung prayer natin, kapag meron tayong ginawa na alam nyo pong pananagutan sa Panginoon, meron pong panahon ng pagpapalala at nakakalungkot, may panahon po ng pagbagsak. At isa po dito, yung masamang impluensya, maaaring magdala po yan sa tinatawag nating pagbagsak. Makikita po natin ito sa buhay ni Haring Solomon. Si King Solomon, tinaguri ang pinakamatalino naging hari sa Israel. Sa kabila ng kanyang karunungan, sa kabila ng kanyang katalinuhan, nailayo siya ng kanyang mga asawa sa pagsamba sa Diyos. Tingnan niyo po ha. Inilayo siya. Tingnan po, nasa tugatog siya ng tagumpay. Andun po yung kanyang karunungan. Talagang mahusay itong leader na itong si Solomon. Pero, dahil doon sa kanyang mga asawa, na kung saan, naging masamang impluwensya sa kanya, inilayo siya niyan doon sa pagsamba sa Diyos. Ano po ang sabi ng unang mga hari, chapter 11, verse 4? Nang tumanda si Solomon, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. Hindi po, iniligaw? How come he is the wisest king who ever lived in the Israel? Pinakapantas, pinakamarunong na naging hari sa bansang Israel. Wisest among kings, pero iniligaw. Tandaan niyo po ha, kahit ikaw na yung pinakamatalino, ikaw na yung pinakamagaling, kapag kamaling impluensya ang iyong nasamahan, pwede ka nitong dalhin pababa at bumagsak. Katulad po ni King Solomon, matalino siya pero sabi ng Biblia, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. Tingnan nyo, yung masyadong deceptive, masyadong madaya, unti-unti, kumbaga killing me softly ang nangyari dahil doon sa yung kanyang pinakisamahan, yung kanyang mga nakakasama palagi, yun ang unti-unti sa kanyang humila, papalayo sa Diyos. Iniligaw ang kanyang puso patungo doon sa ibang mga Diyos. Ito yung lesson. Kahit ang marunong, kahit ang matalino, kahit ang pantas, kahit ang pinakamahusay, pinakamagaling, ay maaring mabuwal kapag pinayagan ang maling impluensya. I-check natin, magkaroon tayo ng spiritual checking. Ikaw kapatid na nanonood, nakikinig ngayong gabi, magkaroon ka ng check, pag-check sa iyong standing, sa iyong katayuan, kalagayan sa harapan ng Diyos. Kumusta ang iyong pananampalataya? Kumusta ang iyong ugnayan at relasyon sa Panginoon? Maaaring ikaw ay mahusay, magaling, madiskarte sa buhay. Pero tandaan mo ito kapatid, kahit ikaw na yung pinakamarunong, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakatalented, kapag ka pinayagan mo yung maling impluensya, yan yung magbubunsod sa iyo upang bumagsak. Hindi tayo naghangad na bumagsak ang sinuman, lalo tigit yung mga kapatiran. Pero yun po, may mga panahon, kinakailangan tayong matuto from our painful experiences because of our consequences. Kaya nga, ito po ay eye-opener. Nawa, yung nakakapakinig ngayong gabi, tayo ay may mensahe na pupulot o kaya nag-strike sa ating puso't isipan. Tandaan natin, ito pong pinag-uusapan natin, pinag-aralan, seryosong bagay po ito. Dahil sa panahon pong ito, ang labanan po ngayon, impluensya. Ang labanan po ngayon, yung tinatawag nating mga iba't ibang mga access sa kapwa. Pero kapag hindi po natin na bantayan yung ating sarili, kahit sabihin natin, ikaw na yung mahusay, ikaw na magaling, madiskarte, kapag pinayagan mo yung maling impluensya, may tendency na ikaw ay bumagsak. Now, panguli, huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Now, bakit po? Kasi nakukompromiso eh. Sabi po ng
Ikalawang Korinto 6:14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ito ay lalong mahalaga po ito sa pag-aasawa at malalim na pakikipag-ugnayan. Ang malaking pagkakaiba sa pananampalataya ay maaari magdulot ng alitan at kompromiso. O, doon nga po sa pagsasama, di ba? Itinuturo, ipinapangaral, huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Kasi nga, pakikisama eh. Pag ang nasamahan mo ay maling tao, marami na pong nagtangka nang nagsabi, Pastor, dadalhin ko naman yan kay Lord. Dadalhin ko naman sa Panginoon. Nung hindi yan dala kay Lord, ang nangyari, siya yung nadala sa Word. Siya yung nadala sa sanlibutan. Hindi yan dala sa Panginoon, siya yung dinala sa sanlibutan. Kasi nga, nakipamatok. Puinersa niya yung kanyang sarili. Na para bagang ang dating, ay ito na marahil yung kalooban ng Panginoon, ito na yung sagot doon sa aking prayer. Hiningi ko pa yung mga sign sa Panginoon. Humingi ka nga ng mga sign, pero yung number 1 na sign, o number 1 na restrictions, o number 1 mga kapatid, na hindi dapat gawin ay ginawa mo. Ano yun? Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Hindi ka pananampalataya. Kahit sabihin natin, lahat ng description, sinabi mo, Lord, gusto ko yung kanyang ilong matangos, yung kanyang mata mapungay, kahit yung itsura ng iyong ipinag-pray, yun ang binigay o nakita mo. Pero kapag hindi mananampalataya, definitely hindi ang galing sa Panginoon. Anong ibig natin sabihin? Huwag mo ngayaan makompromiso yung pananampalataya mo. Dahil, tandaan mo yung pagkakaisa sa pananampalataya ay mahalaga sa malapit na relasyon. Mas nagiging matibay ang pagsasama kapag parehas ng mga mananampalataya. Marami na pong mga, sumubok. Marami na pong nagkaroon ng tinatawag nating conflict. Yung iba, nakapagtagumpay, pero most of the time, nagkakaroon ng conflict at dumarating sa point na hindi na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi naging matigas yung kanilang ulo. Kung ano po yung maisipan, kung ano po yung, bugso ng damdamin, ginagawa nila. Now, bakit natin ito tinatalakay? Again, yung masamang kasama, yung masamang nakakasalamuha palagi, yan ay magbubunsod sa tinatawag natin kapamakan. Now, ilagay natin sa isang practical na application. Suriin po natin ang ating mga malalapit na kaibigan. Sino po ba yung mga kaibigan? Suriin mo. Magkaroon ka ng check, i-check mo kumusta yung mga kaibigan mo. Sila ba talaga ay tunay na kaibigan? O kaya ay nandiyan ba talaga yung kanilang, yung kanilang puso o kaya yung kanilang damdamin pagdating sa isang matuwid na samahan? O kaya ay andun ba yung hindi ka ibubunsod, hindi ka ibubulid, hindi ka hihilahin papalayo sa Panginoong Diyos? Hinihila kung ang mga kaibigan mo, hinihila ka, palaging gusto kasama, mas masaya kang kasama sila, wala na yung kasiyahan mo sa Panginoon, definitely dapat mong iayos. Magkaroon ka mga kapatid ng tinatawag nating overhauling. Iayos mo yung mga sets ng friends mo. Pangalawa, magtakda ng tamang hangganan. Mag-set ka ng boundary. Mag-set ka mga kapatid ng tinatawag nating limitasyon. Again, yung binanggit ko kanina, hindi lahat ng hinihingi sa iyo ng mga kaibigan mo, bagamat kaya mong gawin, ay ibibigay mo agad, lalo tigit kung hindi naman yan kalooban ng Diyos. Hindi mo sabi ng kaibigan mo, bro, pahingin yung pambili ng alak. O, mayroon kang pambili, binigyan mo naman. Alam mo naman, hindi kalooban ng Diyos. Ikaw pa yung naging dahilan ng tinatawag nating bisyo at kalayawan. Now, ano po yung point natin? Magtakda ka ng tamang hangganan. Mag-set ka ng boundary. Pag ikay mananampalataya, behave yourself as a believer. Mag-ugali kang mananampalataya. Huwag kayong mag-ugaling hindi mananampalataya. Sunod, humanap ng makadiyos na tagapayo. Mahalaga yung meron tayong godly counselor. Mahalaga meron tayong pastor. Meron tayong leader na hininga natin ng payo. Nagkukonsulta tayo sa kanila. Hindi yung, maunawa naman to ni pastor, maunawa naman to ni brother, maunawa to ni sister. Bago mong gawin, magkonsulta ka muna. Kasi nga, kung meron kong gagawin na alam mong medyo may conflict, mas mainam na hingin po natin yung payo ng mas, ahead, mas matured sa ating pananampalataya. Humanap pa ng makadiyos na tagapayo. Sunod, itinalangin
ang karunungan sa pagpili ng kasama. Mag-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng tamang mga kaibigan, mga makakasama ko, na kung saan makapag-build ng aking pananampalataya, makapagpapatibay, makapagpapalakas sa akin, hindi makapanghihina. Next, maging mabait sa lahat. Ngunit, maging malapit sa mga nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Of course, yung pagiging mabait bilang mananampalataya, normal po yan. Pero, mas maging malapit ka doon sa nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Baka masyado nang kukuha yung oras at attention mo ng mga kaibigan mo kaysa doon sa mga kapwa mo mananampalataya na siyang nagpapalakas ng iyong pananampalataya at ng ugnayan sa ating dakilang Panginoon. Now, ito pong topic na ito ay napakaganda na binibigyan natin ng pansin. Na kung saan, sa atin pong dapat na pagnilayan ngayong gabi. Maaari mong mahalin ang lahat ng mga tao nang hindi tinatanggap ang kanilang maling pamumuhay. You can love them but you don't love what they are doing, especially those things which are contrary to the Word of God. Maaari mo naman silang mahalin, maaari mo silang tanggapin sa kanilang pagkatao. Pero yung kanilang ginagawa na makasanlibutan, yun yung hindi mo dapat tanggapin. Ang Panginoon, di ba, nakisama po siya doon sa mga makasalanan. Pero hindi siya na-impluensyahan ng mga kasalanan. Salip, siya yung naka-impluensya. Kaya nga, ito po yung good news naman. Kung ikaw ay nandyan sa grupo na yung kinabibilangan, ikaw isang mananampalataya. Ang purpose niyan, upang sila'y maakay mo patungo kay Kristo. Ang purpose, ang layunin niyan, ikaw yung gagamitin upang sila'y makakilala sa Panginoon. Hindi yung ikaw yung naaakit, nahihila doon sa kanilang mga maling gawain. Ang sabi po ng Kawikaan, chapter 4, verse 23, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat, sapagat dito nanggagaling ang bukal ng buhay. Ingatan po natin mga kapatid, ingatan natin yung ating pananampalataya, yung ating ugnayan sa ating pong dakilang Panginoon. Again, yung sinabi po ng apostol si Pablo, huwag tayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang pag-ugali. Ayaw po natin masira yung ating karakter. Ayaw po natin mahulog sa tinatawag nating pagkakamali, pagkakasala. Pero kapag hindi tayo magbabantay, maaari tayong madaya, unti-unti, patungo doon sa impluensya, papalayo sa Panginoon, at tayo ay isang araw, magulat tayo, nandun tayo sa tinatawag nating pagkakasala.